So ito naman, mga kababayan, yung ating sunod na pag-uusapan. Dito tayo kay Robin. Yeah? Kay Robin Padilla tayo, mga kababayan. Ano nga ba yung kay Robin Padilla? Eto na, mga kababayan. Kung naalala nyo po, si Senator Robin Padilla, kung naalala nyo si Senator Robin Padilla, meron siyang remark na mga weak ang kabataan dahil sa salitang depresyon. Yung na-depress ba? Dati daw, no, mga kabataan niya, hindi daw niya alam yung salitang depress. So ngayon daw, sabi ng mga kabataan, oh my God, I'm depressed. Ganon daw. So ang sabi ni Robin, weak daw ang mga kabataan ngayon. Noon daw kabataan niya, wala daw siyang naiisip na ganyan, hindi niya alam ano yung depress. So ngayon mga kababayan, nag-sorry po siya sa salitang depressed. Pakinggan natin mga kababayan, nag-sorry po si Senator Robin Padilla dyan sa depressed na remark na yan. Ito po mga kababayan, no, hanapin natin ha. Si Robin Padilla sa salitang depressed. Sana ba yun? Ito mga kababayan. Kaya mo bang ikaw may na ads lang sa gabi para maghanap ng mga taong malapit sa'yo? Sobrang humingi na ng paumanhin si Senador Robin Padilla matapos ang kontrobersyal niyang pahayag kamakailan tungkol sa depresyon. Sa kabila niyan, dumepensa pa rin ang kanyang kampo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Misunderstood o hindi lang naiintindihan. Yan ang pagtatanggol ni Atty. Philip Horado, ang Chief of Staff ni Senador Robin Padilla. Kasunod ito ng kontrobersyal na pahayag ng senador kaugnay ng depresyon at pagiging weak o mahina ng mga kabataan ngayon. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Weak daw. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Bad boy ka eh. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Kaya ka nga Hindi nakulong, ko nga alam diba? yun kung ano yung depression. Sabi ni Atty. Horado, bilang nakatrabaho niya si Padilla ng mahabang panahon na, madalas daw na hindi nangingimi ang senador na pag-usapan ng mga isyu para sa iba ay tabu o pinagbabawal sa kultura, hindi popular o delikado para sa usaping politikal. May mga pagkakataon pa niya na may pahayag siyang taliwas sa kanyang paninindigang politikal o sa kanyang partido o hindi sang-ayon sa sentimiento ng publiko. Magugulitang noong 19th Congress, umani rin ng batikos ang isinusulong niyang federalism, ang kanyang pagsuporta sa medical cannabis, diporsyo at maibaba sa 10 taong gulang ang maaaring patawan ng criminal liability. At ngayon ay ang pagtatakda ng edad na 16 pababa na hindi maaaring makagamit ng social media. Inihalimbawa niya ang mga bansang Australia, France, Italy, Malaysia at ilang mga Scandinavian nation. Ito mga bansa na ito, mayayaman na bansa ito, ang mga progresibo. Ang iba dyan, leaning left pa. Ibig sabihin, alam nyo naman, pag sinabing leaning left, mga rights. Mahilig sila sa rights. Child rights, human rights. Sabihin nyo lang anong rights. Maria Fihilo po. Pero sila mismo, sa mga bansang yan, naniniwala sila na dapat magkaroon ng disiplina. Kailangan magkaroon ng batas. Kailangan magkaroon ng tinatawag nating regulation sa paggamit ng mga bata ng social media. Handa naman daw ang senador makipagtalastasan sa anumang issue. Pero magugulit ang tila na irita siya sa issue ng pagpo-post sa social media ng kanyang ibinigay na pinansyal na tulong sa mga nasulugan sa Bungaw, Tawi-Tawi kamakailan. Binabash ka dun sa pinost mo daw na yung amount. Pinabalita nyo. Yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... Parang gayahin mo. Baka may pera nga, hindi pamigay mo, padala mo dun. Ano problema? Sa issue ng kanyang pahayag kaugnay ng depresyon, humingi na siya ng sorry sa mga nasaktan niya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, naniwala na sana ako kay Robin. Alam niyo naman, kapag ka sinabi mong Duterte supporter ka, Duterte senator, sinungaling ka talaga.
Hindi ko na maitanggi yan. Si Bato, ang sabi niya, yung Merry Crispiatos, marami, mayaman sa Davao. Iniinisa-isa ko, wala namang Piatos na apelyido na mayaman at malaki ang lupa sa Davao. Sinungaling, di ba? Si Bongo, sabi niya, si Digong isinakay sa private plane nung hinuli, dinala sa dahig, walang tsinelas, nakapaa. Samantalang nakasapatos naman. Ito namang si Robin, sabi niya, nung kabataan namin, hindi ko alam yung depression. Hindi uso yung depress, wala kaming ganyan. Paano, Robin, kung meron akong ipapakita na in-interview ka at sinabi mong depressed ka? So, sasabihin ko, sinungaling ka. Di ba? Kaya mga kababayan, wag na po tayong magtaka na ang mga DDS or lalo na itong mga Duterte senators, mga sinungaling talaga, ubod ng kasinungalingan. Paano, Senator Robin, kung meron akong buksan ngayon na in-interview ka ni Tony Gonzaga at ang sabi mo noon ay na-depress ka? Hindi nga, sabi mo ha, hindi mo alam yung salitang depressed at wala sa inyo yan noon nung kabataan mo pa. Paano ngayon kung makita ko dito na sinabi mong na-depress ka noon? Talagang tinamaan ako ng matinding depression. Alam mo yung baril ko nung time na yun. Talagang gusto ko na talagang sabi ko, eto na yata ako. A few moments later. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Mag-sure. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot na. Malungkot, siyempre, depressed. Diba? Talagang tinamaan ako ng matinding depression. Alam mo yung baril ko nung time na yun. Talagang gusto ko na talagang sabi ko, eto na yata ako. A few moments later. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Kita mo yan? Ngayon, sabihin ninyo sa akin, hindi mga sinungaling yung mga hayop na yan. Alam mo, sa totoo lang, masakit man ang katotohanan, mga salita kasing binitawan ninyo, lagi ninyong tandaan, nakaharap ninyo ang kamera. Nakaharap ninyo, may mga video. So, wag kayong magsalita na, nung kabataan namin, hindi namin alam yung depression. Hindi ko nga alam yun pero nung in-interview ka ni Tony Gonzaga, sabi mo, depressed ka. Nung kabataan mo. Tapos ngayon, nung nakulong si Digong, sabi mo, na-depress ka. Akala ko ba hindi mo alam yung depress? Diba? Kita nyo yan. Alam ninyo, sa totoo lang, naniwala na sana ako Kaso lang marami ng patunay Hindi lang testimonya, video pa, na talagang mga sinungaling kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya sa mga ganyan ninyong mga pautot? Pasabi-sabi pa, weak kayo, mahina kayong nilalang, hindi kayo pwedeng ganyan. Mga weak kayo, mga kabataan ngayon, kasi kunting kibot lang, I'm depressed. Pero nung nahuli si Digong at nakulong, sabi mo, na-depressed ka. Tapos nung kabataan mo, sabi mo, gumamit ka pa nga ng barel kasi depressed ka, muntik mo nang ipaputok sa sarili mo. Sa interview ni Tony, ni Tony Gonzaga. So saan yung salita na wala, hindi mo alam yung salitang depressed at hindi ka katulad ng mga kabataan ngayon? Tigil-tigilan yung ako Alam yung mga sinungaling kayo? Hindi kayo dapat pamarisan? Oo. Hindi kayo dapat pamarisan, napakasinungaling ninyo mga dipoga kayo. Diba? Wala kayong pinagkaiba kay Digong sa mga sa puon ninyo. May pasuri-suri ka pa, dapat lang magsuri ka kasi sinungaling ka. Diba? Ay, Diyos ko, dapat kung hindi ka taga Manila, wala kang sweldo. Dapat alam yan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ay, nako. Ay, nako, di ba, Ma'am Silpa Glory? Kita mo yan, Robin. Kaya minsan, sa mga DDS politician, no, yung mga supporter yung mga tagapagmana ng kabubuhan ni Digong,
dapat wag kayo masyadong magsalita ng mga ganyan kasi sabihin ninyo hindi nyo alam yung salitang depressed, hindi mo alam yun, wala kang ganun, hindi mo naranasan ng kabataan mo kasi matapang ka. Tapos malaman-laman natin sa interview, nabigkas mo yung mga salitang depressed, diba? Eta nyo yan. Kaya dapat lang talaga tama yung sinabi ni Mariel. Huwag ka na tumakbo sa 2028. Na? Hindi deserve ng Pilipino ikaw. Binaliktad ko lang, hindi ka deserve ng Pilipino, sinungaling ka. Ano sabi ni Mariel? Hindi na magtakbo si Robin sa 2028. Bakit? Hindi siya deserve ng mga Pilipino. Yeah. Totoo naman talaga. Diba? Tama ba ako mga kababayan o mali? Kung hipat choy po sa inyong lahat mga kababayan. Ha? Talagang may pinagmanahan. Oo naman, totoo po yan, sir. Yeah. Oh. So yun lang po mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. Nako, Senator Robin Padilla, wag ka na magsalita pa sa TV. Walang mangyayari sa Pilipinas kung mga DDS, Senator, di ba? Ganyan ang problema sa ating bansa, di ba, Sir Michael Angelo Dalisay? Inherited from your father, who is, di ba? Ma'am Jenny Lynn, di ba? Tama, Sir Ken Kong Hifat Choi. Yeah, so yun lang, mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito at sa gabing ito. Mami, mabati ko, silo po. No? And kay Mami kay Mikay. Yeah, alam nyo, minsan, napatunayan ko na po, sa tinagal-tagal ko, sa tinagal-tagal ko mga kababayan na nag-react dito sa mga pangyayari sa politika, sa showbiz, nakikita ko kasi lahat yan. Yung mga binitawan ninyong salita na ganito, ganyan, tapos ending, sinabi nyo pala, hindi namin alam yung salitang depressed, hindi ko nga alam yun eh. Samantalang in-interview kayo, ilang beses kayo in-interview, sabi mo, 2 beses na depressed ka nung nakulong si Digong, tapos na-depressed ka nung kabataan mo, diba? Tapos muntik mo pang ipaputok yung baril sa sarili mo kasi depressed ka, tapos sabihin mo dyan sa Senate na hindi mo yun alam yung salitang depressed, diba? Nako. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.